hello everyone! So, meron tayong sasagutin na comment and nakakatuwa kasi sa blog mismo siya nag-comment sa website natin. Pero medyo late, I think June 13 pa siya nag-comment and ngayon ko pa lang siya marereplyan. So, hello Maribel, salamat talaga sa comment mo. And ito na yung sagot ko sa question mo. Ito yung sabi niya. Sabi niya, ma'am, may BF po sa US, ini-invite po ako. Sponsor, need ko pa din ba ng CFO certificate? How much po ang bayad pagkukuha po? Thanks po sa reply. God bless. Salamat Maribel, salamat sa pag-visit sa blog natin. So sa question mo na meron kang BF na from US and siya din yung sponsor mo, posible nahahanapan ka ng CFO certificate kung US citizen siya or foreign national yung BF mo, posibleng hahanapan ka ng CFO Guidance and Counseling Certificate. And kung magkano yung pagkuha ng CFO, for example, face-to-face ka nakukuha, sa mismong CFO office ka kukuha ng certificate, 39 pesos lang po yung babayaran. Pero kapag for example, online ka mag-register, online ka kukuha or online ka mag-process ng CFO certificate, hindi lang siya 39 pesos, kailangan mo din magbayad ng delivery fee. Kasi yung original certificate ay isi-send lang po nila sa'yo. And tayo yung magbabayad ng delivery fee na I think mga nasa 200 pesos siguro. Nakalimutan ko na yung exact amount. And paiba-iba kasi yan. Dati mga 100 plus lang pero ngayon baka 200, 300 ganon. So ganun lang. Kapag meron po tayong foreign national partner na i-visit sa ibang bansa, kahit na hindi pa tayo kasal or hindi pa kayo engaged, ganon, posible po talaga. Hindi ko sinasabing 100% sure na hahanapan, pero posible kasi sa experience ko, nag-tourist lang kami sa Maldives noon, hinanapan naman ako ng CFO certificate. So, case by case din talaga. So, ayun Maribel, sana inasagot ko itong question mo and sana mapanood mo itong video na to para meron kang idea and para ma-process mo na yung mga kailangang i-process and para ma-meet mo na yung boyfriend mo. Kung meron po kayong mga questions and anyway, sa blog na yon na kung saan nag-comment si Sis Maribel, about po yun sa paano ba maiwasan na ma-offload sa Philippine Immigration and nandun po lahat ng list, lahat ng information, yung mga common questions or possible questions sa immigration, nakasulat din po doon. So, kung gusto nyo po ng tawag niyan, complete details, pwede nyo po yung basahin yung blog na yon. And kung meron kayong questions, pwede nyo i-comment din doon sa mismong blog. And for example, kung meron na kayong experience sa Philippine Immigration, ano-ano ba yung mga tinanong sa inyo, ano ba yung mga Philippine Immigration experience nyo, please pwede nyo din pong i-share doon mismo sa blog, i-comment nyo lang po. Para at least, alam nyo yun, makatulong sa mga kababayan natin. Kasi yung mga experiences talaga, yun yung isa yun sa mga importanteng information talaga. Na for example, baka the same kayo ng situation, the same kayo ng case, and then, at least, alam nila kung ano ba yung mga posibleng hahanapin sa kanila sa Philippine Immigration. So, please, i-share nyo po yung mga experiences nyo. And ayun nga, kung meron kayong comment or questions, i-comment nyo lang din po doon. Or dito mismo sa video ko. Walang problema, i-comment nyo lang lahat ng mga gusto nyong i-share sa akin. Matutuwa po talaga akong basahin lahat ng comments nyo. And syempre, huwag kalimutan na nag-o-offer din po kami ng visa assistance, flight assistance, and letter services. And kung gusto niyo pong mag-avail ng services namin, i-visit niyo lang po yung website namin, rootstravel.com. Ilalagay ko po sa description yung link ng website.
And ayun, thank you po for watching and huwag kalimutan mag-subscribe.